Sabado pa lang ng gabi, napag-isip-isip ko nang umuwi na lang kinabukasan ng probinsya. Nang sa ganun ay makapagsimula ako at makapag-celebrate ng Father's Day kahit di ko nakasama ang aking tatay. Gawin na ako'y nakapamili ng aking damit na gagamitin pa sa sunod na linggo. Napag-isip-isip ko rin na tahiin na lang ito sapagkat hindi naman ito kasya talaga sa at masyadong mahaba. Ilang buwan na rin nakalipas nang kailanman di ko pa nagagamit muli ang makinang ginagamit ng aking ama. Subalit sa araw na ito, nabigyan ako ng pagkakataon na gamitin ulit ito. Ito ko na-realize na marunong pa pala ako. Charot. Salamat sa aking kapatid sapagkat inayos na ito at muli na namin naggamit kung ano man yung mga dapat namin gamitin o gawin sa aming mga damit na pangangailangan sa araw-araw. Habang ako'y nananahi, napapaisip ako paano kami nabuhay at nabigyan at tustusan namin pag-aaral, gawin ng pananahi lamang ang tanging pangtustos sa aming mga magulang. Ngunit dahil sa aming matinding determinasyon at pangarap sa buhay, kami nakapagtapos ng pag-aaral. Walang isa sa amin ang sinumang hindi nakadugtong ng kolehiyo sapagkat lahat kami ay bachelor's degree at isa yun sa pinagmamalaki naming magkakapatid. Ako'y lubos na nagsisiyahan na habang nanay, subalit isang malaking sagaba naman na natatanggal yung aking apakan sa ibadang ibaba kaya ako'y tuloy napapaayos sa bawat oras. Tapos ang 2 oras na aking pananahi, ako na may pumunta ng sementeryo upang linisan ang punto ng aking ama. Alam ko kasing ilang araw akong mawawala at hindi rin ako makakadalo sa kanyang 3rd year anniversary. Oo, hindi pa namin napapaayos sapagkat marami pa kaming dapat nagastusin na dapat pagtuunan ng pansin. Subalit, darating na yung panahon at mapapaayos ko rin ito. Ito rin ay parte ng aking Father's celebration na bisitahin na aking ama sa kanyang puntod. Mabibilang na halos 2 buwan din nang hindi ako nakakadalo dito dahil sa aking kabisihan. Subalit sa araw na ito, nabigyan ako ng pagkakataon na bisitahin siya. Bumili ako ng bulaklak, nag-ayos, at binigyan ko ng konting kolorete ang kanyang puntod. Alam kong masyadong mainit sa araw to, pero nagaway ko pa rin mag-jacket. Pero dead man lang sa jacket. Ang importante, madala ko ang aking ama. Nahirapan ako ng kaunting magsindi ng kandila sa mga oras na yun sapagkat ito ay mahangin talaga. Kaya mapapansin ninyo, lalo kung ginagawa ng pamamaraan ng ito ay hindi mamatid sapagkat meron lamang 2 stick ng posporo upang sindihan ang kandila. Napaupo na ako sa mga oras na yun sapagkat napapagod din ako. Gusto kong kausapin na aking ama ng masinsinan lang kami 2 lang. If makikita nyo, masyado akong effort dyan. Natakpan ang pailaw ng kandila sapagkat may mga pagkakataon na ang lakas ng hangin at parang gusto nitong mamatay. Patay, charot. Kahit sobrang init ng araw, tiniis ko ito sapagkat mahalaga ang araw na ito para sa akin. Hindi dahil sa ako'y nakabisita sa aking ama, subalit ito yung mga pagkakataon na naghihilom ang sugat na matagal ko nang tinatago 3 taon nang nakalipas. Alam ko bilang isang anak, mahirap ang walan ng isang ama, pero walang imposible kung meron kang pangarap sa iyong mga kapatid at mga kinabukas na gusto mo pangharapin. Walang sino man makakasabi na madaling mag-move on sa mga ganitong pamamaraan sapagkat isang parte ng malaking buhay na sira. Ako ay nagsisindi na, masyado nang malamok kaya naisipan ko pong magsunog na ng baso at magpauso. Hindi ko po layunin ang sunugan sa sementeryo sapagkat ito naman ay bawal doon. Hanggang dito na lang aking video. Maraming salamat at I love you, Papa. Happy Father's Day.